mula sa aklat ni Propeta Baruch. Matuwid ang Panginoon naming Diyos, ngunit lipos kami ng kadustaan hanggang ngayon, kaming mga taga-Juda, mga mamamayan ng Jerusalem, pati aming mga hari, mga pinuno, mga saserdote, mga propeta at mga ninuno, pagkat nagkasala kami sa Panginoon naming Diyos. Nilabag namin ang kanyang mga utos, hindi kami nakinig sa kanya, hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay niya sa amin. Mula ng mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Ehipto. Patuloy kami ng pagtataksil sa Kanya hanggang ngayon. Naging suwail kami, kaya ngayon ay naghihirap kami. Nagaganap sa amin ang sumpa na ibinabala ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises nang ang mga ninuno namin ay ialis niya sa Ehipto at dalhin sa isang lupaing mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod namin ang masasamang hilig at panay kasamaan ang aming ginawa. Sumamba kami sa mga Diyos-Diyosan at gumawa kami ng kinasusuklaman ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo, poon iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hentil ang lupang pangako, hayot iyong masdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo, poon iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Ani mo ay tubig, sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang dooy nakasaksi, hindi mapigilan yaong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Iyang galit sa amin o poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa ngalan mo, poon iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Dahil sa ngalan mo, poon iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay patawaring ganap. Ang mga pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, poon iligtas mo kami ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malao na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin, ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sadya pong malungkot ang kwento sa ating dalawang pagbasa sa araw na ito. Sapagkat ang dalawang pagbasa ay kwento ng minahal na bayan ng Diyos na hindi nakinig sa tinig ng Panginoon. Sa unang pagbasa, ang Israel. Sa ating ebanghelyo, ang Corazin at ang Betsaida. Parehong tumalikod sa alok ng Diyos na kanyang pag-ibig. Ngunit ang ipinagkaiba ng kwento sa unang pagbasa sa paglalahad ni Propeta Baruch,
inaamin ng Israel na sila ay nagkasala. Samantala, sa Ebanghelyo, hindi inaamin ng Corazin at Betsaida ang kanilang pagkukulang sa Diyos. Kaya naman, kailangan pa silang bigyang babala ng ating Panginoon. Makikita natin ang ating sarili sa dalawang kwentong ito. Sapagkat sino ba naman sa atin ang hindi nagkakasala? Sino ba naman sa atin ang hindi kinakapos sa kabutihan at kabanalan? Pare-pareho tayo na mayroong mga pagkukulang at kapintasan sa ating buhay. Ngunit sana man lang, katulad ng bayang Israel sa unang pagbasa, sana man lang ay naaamin natin na tayo ay may mga pagkukulang at pagkakamali kaysa tumulad sa Betsaida at Corazin na hindi na nga maamin ang kanilang pagkakamali ay mistulang nagmamatigas pa. No, ako po ay seminarista, mayroon akong narinig sa isang kapwa seminarista na magandang quotation, kasabihan na dala-dala ko hanggang ngayon. Ang sabi ay, knowledge of the enemy is half the battle won. Kapag kilala mo ang kaaway mo, kapag naunawaan mo siya, tinutuklas mo ang kanyang kahinaan, inaalam mo ang lahat ng bagay sa kanya, kalahati ng giyera ay tapos na. Lahat ay nagsisimula sa pagkakilala. Pagkatapos noon, edi gawan mo na ng paraan. Ganito din ang daan ng ating pagbabagong buhay. Lahat ay nagmumula sa pag-amin ng ating kamalian, pag-amin ng ating mga kasalanan. At kapag ito'y ating nagagawa, kalahati ng daan sa pagsisisi, paghingi ng tawad at pagbabagong buhay ay natatapos na natin. Gaano po ba tayo kahanda na umamin sa ating mga kakulangan at kamalian? Kahit sa sarili man lang. Yung kahit sa ating mga sarili ay maamin natin na tayo'y kapos sa kabutihan, sa kabanalan, at tayo'y nangangailangan ng pagpapatawad, ng tulong at ng grasya ng Diyos. Kaya sa ating panalangin ay hingin natin ng biyaya ng kababaang loob para makita natin yung ating totoong sarili. At ano ang ating totoong sarili? Matigas ang ulo, makakalimutin sa kabutihan ng Diyos, hindi tumatanaw ng utang na loob sa kanyang biyaya at pagpapala, kaya mahina at nahuhulog sa tukso, nabubuhay sa kasalanan. Sa kababaang loob, makita sana natin na tayo ay may mga pagkakamali at mga pagkukulang, at sa kababaang loob ay makita din natin na ang ating malalapitan, ang ating pag-asa, ang ating kagalingan ay na kay Jesus lamang. At muli, sumainyo ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.